So, mayong buntag sa tanan o malipayon nga adlaw nga igpapahulay. Salamat dahil sa minsay sa awit no nga naguluhan sa balay sa atong amahan. Nindot sad kay may kalambigitan po ni sa atong pagatun-an karon. May tungod sa upat ka grupo sa mga linuwas nga madala didto sa langit ng puloyanan nga giandam sa Ginoo sa matag usa nato. Atong tun-an karon ning matahom nga takna sa adlaw nga balaan mahitungod sa upat ka grupo sa mga linuwas. Doon na day upat ka grupo nanay nga bayawon ngadto sa kaytas-an sa kalangitan. Ato sang tan-awon tong gibasa ni Kuya Gaina. Asa ganito dapita Kuya? Sa Proverbio kapitulo 4 bersikulo 18. Ningon dito, but the path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. But pasabot, ningon dito, apan ang dalan sa mga matarong. Di ba kita gimatarong man ta pinaagi sa dugo ni Kristo? Sama sa bidlisew sa kahayag sa adlaw nga nagadan-ag pagayod hangtod sa pagkahingpit sa adlaw. Buot pasabot, ingon nga gimatarong na sa Ginoo. Ang kahayag nga atong makita sa iyang pulong, mag-anam kasanag, mag-anam kadanag, sama sa adlaw nga gikan sa pagbanag-banag, hangtod nga mugitib, hangtod nga muhayag, hangtod maabot ang dugtong tutok. Buot pasabot, ang kahayag sa kamatuoran sa pulong nga atong makita, magkaanam kahayag, magkaanam katinaw, magkaanam kaklaro. Dili kay diha na lang ta permis banag-banag. Gusto sa Ginoo nga makita nato ang dako kay nga kahayag sa kamatuoran diha sa iyang pulong. Kini atong paghisgutan karon, maghatag ni natog dakong kadasig paglaom nga sa pagbalik ni si Kristo daghan ta nga malalin didto sa langit nun nga puloy-anan nga iyang giandam. Diri sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 15 nag-ingon dire, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Mao kuno ni giingon sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi pang nahibilin sa pagbalik ni Kristo, dili kuno ta maguna didto sa langit abi kay buhi mo una-una tag ato langit, dili kay magdungan ta sa unahan. Sa bersikulo 16, for the Lord himself shall descend from heaven. Kay ang Ginoo gayud ang manaog unya gikan sa langit with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pag naog ni Ginoo gikan sa langit, kauban ang iyang mga libuan ka mga manulunda, unsay dala? Trompeta. Og sa pagbudyong sa katapusang budyong sa trompeta, ningon dito og ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao din ang importante kayo nanay nga katay nga ningon si San Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Alang kanako ang kamatayon mao ang pagdaog. Si Kristo og ang pagdaog, ang kamatayon mao ang pagdaog. Kay nganuman bisan moabot na natong kamatayon, basta naata ni Kristo iyat ang pagalalinon kauban sa mga buhi. Sa 17 ningon dire, then which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Unsay giingon dire? Og kita nga mga buhi panganay bilin ni atong adlaw pagabayawon uban kanila katong patay nga gipangbanhaw katong mga matarong aron pagsugat sa Ginoo dito sa kahanginan. Og sa ingon na kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Pagkanindot kay kayo. Importante. Amen. No? Mamatay man tag mabuhi naata sa Ginoo. Amen. Dunay upat ka mga tao dire gihisgutan sa Biblia nga nagrepresentar po gani siya sa upat ka mga grupo sa mga linuwas nga dalhon dito sa langit. Ang una si Elijah or Elias, ikaduha si Enoch, ikatulo si Moses ug ang ikaupat si Abel. Tan-awon nato kung si kinsa man nga mga grupo ang ilang girepresentahan. Kay nagrepresentar ni sila sa upat ka mga grupo. Now unahon nato si Elijah or Elias. Si Elijah or Elias, siya ang tipo sa 144,000 nga gilalin nga to sa langit nga wala kasi natiog kamatayon nakadungog na mo anang 144,000. Oh, ana mabasa na siya sa Pinadayag kapitulo 7 o Pinadayag kapitulo 14. Siya day ang tipo. Si Elias. Atong basahon ang unang hari 17:1. And Elijah the Tishbite. Buot pasabot si Elijah usa ni siya ka Israelinhon, who was the inhabitant of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word ko. Kini si Elias nagtagna ni nga
walay ulan bisan yamog niini nga tuig. Oo. Di ba nakadumdum tayo ni Elias, siya man ni ang gigukod pod sa hari ni King Ahab kay kanang musulti man gid siya sa kamaturan, wa man ni sa lipod-lipod. Oo. Mao ni gusto sa Ginoo nga maparehas po ta ni Elias, no? So diri sa bersikulo 8, kapitulo 2 natag hapon sa ikaduhang hari, bersikulo 8, niingon diri. And Elijah took his mantle. Kini day si Elias, doon na ni siya mantle kanang manto or kupo. Kupo. And wrap it together. Iya kininggi lukot ang iyang manto. And smote the waters, ug iyang gibunalan ang tubig. And they were divided and tighter, so that the two went over on the dry ground. Now kinsa man ang to nga gisgotan? Ang iyang pangabaga, iyang bata-bata nga si Eliseo. Kauban man na sila. Partner man gina sila. Pagkuha niya sa iyang manto, iyang gilukot, o niya iyang gibunalan ang tubig, o niya ang tubig nabahin. O niya nauga. O dito sila nangagi silang duha ni Eliseo. Okay? Kinsa ni si Elias o sa ni siya ka Israelitas? Usa ka manalagna. Sa bersikulo 14, ningon diri. And he took the mantle of Elijah that fell from him. O gipunit ni Eliseo ang mantle nga nahulog gikan kang Elijah. Nganuman, tungod kay si Elias, gisakgaw ni siya ngadto sa langit. Unsa iyang gisakyan? Karwahe. And smote the waters and said, where is the Lord of Elijah? And when he also had smitten the waters, departed hither and thither, and Elisha went over. So katong manto nga nahulog gikan kang Elias, kay gibayaw man siya, gisakgaw man sa langit si Elias, nahulog, gikuha sa iyang kaubanan si Eliseo. Unya, iyang nga gilukot pod sama ni Elias. Andiya niingon siya nga asa man ang Dios ni Elias. Og diha iyang bunalan usab ang tubig. Gihapos niya sa manto, unya ang tubig sama sa gihapon na bahin. So sunod sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 4, niingon dire. And I heard the number of them which were sealed. Niingon si Juan Revelador, og nadungog ko. Ang lumiro kinsa nasilyuhan. And there were sealed 144,000. Pila? Ang nasilyuhan? 144,000 ang nasilyuhan. Of all the tribes of the children of Israel. Sa tanan ko ng mga banay, diha sa tribo sa Israel. Apil ka tayo ni? Kay tribo raman sa Israel gisgutan. Nga makadawat sa silyo sa 144,000. Ato lang ang padayunon kung mahibalaan ba nato og maapil ba pugtana? Dawa na siguro ka. Sige, atong tan-awon. Oh. Ni asa man ta mosulod? Sige. Sige, niingon dire. In order to be purified and remain pure, aron ko na magpabilin nga putli, no? Ma-purify og magpabilin nga putli 70 Adventist. Kinsa man na? Kita. Must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. Ang kinahanglan yun ko no, nga ang 70 Adventist, dunay bala ang Espiritu diha sa ilang kasing-kasing o sa ilang puloy-anan. The Lord has given me light when the Israel of today. Niingon si Sister White, ang Dios naghatag kanako og kahayag nga sa dihang ang Israelinhon karon. Kinsa man ang mga Israelinhon karon? Kita ka ha? Amen. Kita ang 70 Adventist nas ibabaw ra. In order to be purified and remain pure, 70 Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light when the Israel of today. 70 Adventists. Kita day ang gitawag og modern Israel. Moderno nga Israel. Dili da itong buot pasabot nga katong
karaan nga mga Israelitas. Ang gisgutan. Unsay buhaton nila? Humble themselves, magpaabo sa ilang kaugalingon at ubangan sa Dios og maghinlo sa ilang espiritu ug sa kalag sa tanan nga kahugawan. Unya dunggon sa Dios ang iyang mga pag-ampo in behalf of the sick and will bless in the use of his remedies for disease. Bot pasabot na day balatian ang 70 Adventist. Kinahanglan pud nga magpa ubos sa ilang kaugalingon og maglimpyo sa ilang kalag. Oo. Aron makadawat sa silyo sa buhi nga Dios. Nagitay pinasahi ini nga pagtuon bahin ra gyud sa 144,000. Pero karon direta sa upat ka grupo nga mga linuwas. Kay do naman ko naghuna-huna nga ang 144,000 ra gyud maluwas nga madala dito sa langit. Pero sayop na siya. Dunay upat ka grupo sa mga linuwas. Dili ra kay 144,000 nga makaadto sa langit. Ato nang timan-an. Okay? Direta sa sulat sa atong propetisa sa Testimonies for the Church, Volume 3, 266, paragraph 2. Especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. Doon na day pinasahi nga buluhaton diha sa Iglesia Seventh-day Adventist. Unsa? Ang pagpanilyo sa 144,000. So, giklaro na yung kay dire nga diha day kuhaa sa Israel of today, sa modernong Israel, ang 144,000 nga pagasilyuhan sa ato nga buhi nga Dios. Mauni dapat ibahibalo sa mga ministro, sa mga katauhan, sa mga membro sa iglesia, nga doon na day pinasahi nga buluhaton diha sa sulod sa simbahan, ang unsa? Ang pagpanilyo sa 144,000 who are stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God-professed people. Kini daing mga tawhana nga makadawat sa silyo, kinahanglan day ni sila nga unsa? Mubati ni sila lalom kaayo nga pagbati sa mga sayop nga gibuhat sa nag-angkon nga katawhan sa Dios. Dili lang ni sila kay magpakabutabungo lang. Oh, doon na lalom nga pagbati sa mga dulumtanan nga gibuhat sa katawhan sa Dios. Okay? Unsa ganing pinasahi nga buluhaton sa iglesia? Seventh-day Adventist? Ang pagpanilyo sa 144,000. Pasabot sinang pagsilyo. Maingon, kita mo'y magsilyo. Dili. Adunay anghel nga doon na siya gitawag inkhorn, sudlanan sa tinta nga igsisilyo. Anghel ang musilyo. Dili tao ang musilyo. Ani ko sa Seventh Adventist. Diha kuha sa sulod sa iglesia sa Seventh Adventist. Mao na nga malipay ta dapat nga kana day 144,000 nga wala na kasi natig kamatayon sa pagbalik ni Kristo, diha kuha sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Niingon dire sa Early Writings, page 14, paragraph 1. Soon we heard the voice of God like many waters. Yun. Sa di madugay, atong madungog ang tingog sa Dios sama sa daghang katubigan, which gave us the day, the hour of Jesus coming. The living saints, ang buhi nga mga balaan, 144,000 in number. Muingon gani ka tatay nga in number, buot pasabot insakto nga lumiro. Walay kapin, walay kulang, walay sobra. So, kining 144,000 kay nadungog manggigay ni John the Revelator. Insakto yung lumiro in number, 144,000. Grabe lagi ingon sa ako anak nga. Kuan din na ang uy ma, wa ka makabasa diha sa Biblia nga ang maluwas nga maura matong pila to diha? 144,000. 144,000. Muray maluwas. Ambot ka ba og nasuwat ka ba dito? So kini sila niyon rin know and understood the voice. Kini sila makadungog, makasabot ni sila sa tingog sa Ginoo. While the wicked thought it was thunder and earthquake. Pero mga dautan ko no,
nagtuo sila nga dalugdog ra katong linog, pero dai tingog na sa Ginoo. Kining 144,000 sila ra ang makag-recognize. So, dire sa Great Controversy o dakong away 648 paragraph 3 ningon re, upon the crystal sea, nakita ni sa pananaw ni Juan Revelador, upon the crystal sea before the throne, that sea of glass as it were mingled with fire, so resplendent it is with the glory of God, are gathered the company, have gathered the victory over the beast and over his image, and over his mark, and over the number of his name, with the lamp upon Mount Zion, having the harps of God. They stand the 144,000 that were redeemed from among men. And there is heard as the sounds of many waters, as the sounds of the great thunder, the voice of harpers harping with their harps. So kini daing 144,000 wala pa pud sila na langit. Kay kinahanglan pa ni sila nga mudaog batok sa mananap. Batok sa iyang imahe ug batok sa iyang marka. Ug batok sa iyang lumiro. Buot pasabot makigbisog pa ni. O sa ato pa ng 144,000, buhi pinaday karon. Wala pa ni sila, di ta makarecognize nila kinsa ni sila. Kay ang makabasa ra gud ini sa silyo, ang Ginoo ra dili makabasa ang tao nga makakita nga uy, na naman silyo si ganun ti? Beverly. Oh, ayun, ay, yahaya Beverly na naman silyo, dili. Ang tao dili kikita, ang anghel ra makakita. Kinahanglan manggod nga sa mabasaon ng panahon nga ang mga Israelita sa dihang didto sila sa Ehipto, dunay mando ang Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo, kinahanglan magbutang og dugo sa dorpo sa pultahan. Kay aron nga inig kakita sa gitawag angel of death, anghel nga maglalaglag, musaylo ra siya, labyan ra niya kay doon na may dugo. So maora po di karon ang slaughtering angel sa Ezekiel 9, dili niya pagalaglagon ang usa ka tawo kung aduna siya silyo sa buhi nga Dios. Mo na importante gid ay makadawat ta ining maong silyo. Unsa na to pag imo mo makadawat sa mga silyo? Mao na to gaina atong ako lang to balikan gamay ha unsaon na to. Ningon dire nga, in order to be purified and remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. Kinahanglan gid na siya bala ang espiritu sa iyang kasing-kasing ug sa iyang puloy-anan. Unya, magpaubos sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo ug maglimpyo sa iyang kalag sa espiritu sa tanang pagkahugawan aron madungog sa Ginoo ang iyang mga pagampo. Unya, dili lang iguana, kinahanglan nga mubati pug kaog matud pa sa Testimonies to the Ministers 266 paragraph 2. Niingon dire nga, who are to stand without fault before the throne of God will feel most deeply the wrong of God's professed people. Kinahanglan mubati gid ni siya pod ug lalom nga pagbati sa mga sayop, sa mga dulumtanan nga gibuhat diha sa sulod sa simbahan. Nga dili lang ni siya magpakahilom, musulti gid siya unsa ang kamatuoran. So padayon ta dito sa Great Controversy gapon, sumpay ni siya 648 paragraph 3. Gikutlo diha sa Pinadayag kapitulo 15 2 ug 3, 14, 1 nga to sa 5. These are the, kini sila, which follow the Lamb, nga nagasunod sa kordero, kaysa may kordero, si Kristo. Whithersoever ever he goeth, nga bisan asa mo adto si Kristo, tuwa sila. Di buot pasabot nga si Kristo ni atong langit, tuapon sila sa langit. Ang buot pasabot nga nagasunod sila ni Kristo bisan asa paingon, nagasunod sila kung unsa ang mga presente nga kamatuoran. Wala sila gisalikway, tanan nga kamatuoran ilang nga gisunod. These are the which follow the Lamb. This having been translated from the earth, from among the living. Kini kuno silang 144,000, mauni sila ang gilalin, gisakgaw ngadto sa langit, nga wala kaagig kamatayon diha sa mga buhi. Kay pagbalik ni Kristo di baya tanan patay, katong pilmiro natong gibasa,
nabayay mga buhi, naay daotan nga buhi, napoy matarong nga buhi. Kining 144,000, wala ni sila nakasinati og kamatayon nga mga balaan. This having been translated from the earth, from among the living, are counted as the first fruit unto God and unto the Lamb. Muingon tag first fruit, inunahang bunga. Subot pasabot, doon na pa ikaduhang bunga. Marami yung kaga first honor. Bibirli. Dili mo yung first honor kung way second honor. Di ba? Buot pasabot, kining Pagani na fourth. Third pagani. Oo. No. Buot pasabot kay sila man ang inunahang bunga na imusunod. Kay kining 144,000 mauni sila ang mo-impluwensya aron mag-gather katong dakong panon. Ato na makita niya. Okay. Here on the sea of glass, the 144,000 stood in the perfect square, in a perfect square. And they were clothed with a glorious white mantle from their shoulders to their feet. Ang kiniding 144,000, doon na po dahil ni sila white robes, puti nga bisli or mantle. Kung si Elias doon ay manto, puti nga manto, kini po dahil 144,000, doon na po dahil sila. Doon na sa inyo. Parehas ra. Gikan sa ilang abaga, ngadto sa ilang mga tiil. Kung si Elias wala kasi nati og kamatayon, gilalin ngadto sa langit. Ang kini pong 144,000 dili po ni sila kasi nati og kamatayon. Sa kaslangit nga buti. O dili makaagig kamatayon. Gitawag ni sila nga mga living saints, buhi nga mga balaan. Oo. So ningon dire sa libro sa atong propetisa nga Prophet and Kings 227 paragraph 2 ningon dire, Elijah was a type. Siya ang tipo kuno of the saints who will be living on the earth. Ni adtong mga balaan nga nagpuyo sa kalibutan at the time of the second advent of Christ. Nga sa tingingon at the time sa panahon sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo. Kinsa ang tipo? Elijah was a type. Si Elijah ang tipo ni adtong mga balaan kinsa mga buhi pa diri sa kalibutan sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo. And who will be changed in a moment with a twinkling of an eye at the last trump without testing death. Kiniday sila gyud, wala gini sila kasinatig kamatayon. May giingon diri sa unang Korinto kapitulo 15 51 paingon sa 52. It was a representative of those who shall be those translated that Elijah. Kini kuno sila nga mawala kasi natig buhi, kamatayon, was a representative of those who shall be those translated that Elijah. Maingon nga si Elijah usab nga gilalin siya sa langit nga wala kasi natig kamatayon, mao po ning 144,000. Okay. So si Elijah ang tipo. Now dirita sa sunod. Elijah who had been translated to heaven without seeing death. Si Elias kuno, diri ni sa Desire of Ages nga libro 421 paragraph 4. Si Elias kuno gilalin dito sa langit nga wala gyud naka-tagamtam og kamatayon. Represented those who will be living upon the earth at the Christ second coming. Siya kuno ang nagrepresentar ni adtong mga buhi diha sa kalibutan sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo. So siya ang nagrepresentar. Kay kung si Elias, doon na siya manto nga puti, ang kini po di ay 144,000 doon na po. So mao ni ang grupo, ang 144,000 nga girepresentahan ni Elias. Gitawag ni silang mga living saints, buhi nga mga balaan. So asa kuha ang 144,000? Sulod sa iglesia sa Seventh-day Adventist. Oo, ato nang timan-an. Kay mao ni gitawag og moderno nga Israel. Sunod, mubo ra man ni. Sunod si Enoch. Si Enoch, wa sa di siya nakatilaw og kamatayon. Gilalin po ni siya sa langit. Oo. Si Elias ang naglalin niya karwahe. Pero si Enoch anghel ang nagdala niya dito sa langit. Oo. Parehas silang duha, wala kasi natig kamatayon. Asa man po nagrepresentar si Enoch. Like Enoch, they will be translated without seeing death. Doon na po na mga grupo po. Nga lalinon dito sa langit,
nga wala pud katilaw og kamatayon. Kinsa ka ni sila? Sa Hebrehanon 11:5, by faith Enoch was translated that should not see it. Tungod kuno sa pagtuo si Enoch gilalin dito sa langit aron siya dili makatilaw og kamatayon. And was not found, og siya wala nakit-i, because God has translated him. Tungod kay ang Dios nagalalin kaniya dito sa langit. For before his translation had this testimony that he pleased God. Aduna gayoy pagpamatuod sa wala pa siya gilalin nga si Enoch di ay nakapahimuot sa Dios. Ay importante dai nga makapahimuot kita sa Dios. The Lord loved Enoch because he steadfastly followed him and abhorred iniquity and earnestly sought heavenly knowledge. Sa kuno to, si Enoch kuno nahigugma, ang Dios nahigugma kang Enoch. Tungod kay si Enoch makanunayon yung kini siya nga nagsunod sa Ginoo og naglikay sa pagbuhat og kadautan. Og masing kamoton kayo sa pagpangita sa langit nun nga kahibalo. Oh. That he might do his perfect will. Aron mabuhat niya ang hingpit nga kabubuton sa Dios. He yearned to unite himself still more closely to God. Gusto gid siya nga makigsuod, makigdugtong gid kay siya sa Ginoo. Mao na si Enoch. Nga kinsa iyang gikahadlukan, reverence and adored. God would not permit Enoch to die as other men. Ang Dios kuno wala nagtugot kang Enoch nga mamatay sama sa uban nga mga tao para dito sa 144,000 o kang Elias. But sent his angel to take him to heaven without seeing death. Og ang Dios nagpadala og mga anghel aron pagkuha kang Enoch dala dito sa langit nga wala pud nakasinati og kamatayon. Kini si Enoch ikapito ni siyang kaliwatan gikan kang Adan. Buot pasabot dili ni siya Israelitas. Si Elias Israelitas to. Kay kanus ama ni abot ang Israel. Sa pagka diha na kang ako. Amen. Diha na kang Jacob. Kay gi-change na yung ngalan og Israel. Munang kasaysayan din na. Ang Hebrews or Hudiyo o Israel, maura na sila. Hebreo ka mahudyo. Hebreo. Maura na sila. Okay. Ay nang hudyo gikan na sa Huda. Kay Huda, mga Hudiyo man na din ha. Padayon ta. Atong propetisa ni ingon. Then I was taken to a world which had 7 months. Aduna day kalibutan nga lahi sa ato nga adunay pila ka bulan, 7 ka mga bulan. Niingon si Sister White, I saw good old Enoch. Akong nakita ang tigulang, maayo nga tigulang nga si Enoch, who had been translated kinsa gilalin. On his right arm, diha sa iyang tuong kamot, he bore a glorious palm. Aduna sa gibit-bit nga mahimayaon nga palwa sa palmira. Unya nay nakasulat, and on its lip was written victory. Og diha sa matag dahon sa palwa sa palmira, dunay nakasulat nga victory or kadaugan. Sa bersikulo 9 sa Pinadayag Kapitulo 7, kay ang uno manggod paingon sa 8 sa Pinadayag Kapitulo 7, nagisgot na diha siya mahitungod sa 144,000. Pag abot sa bersikulo 9, nagisgot na puna sa dakong panon. Lahi na puna nga grupo. And after this, og human niini, I beheld, and lo, a great multitude which no man could number. Unsay giingon? Og human niini, og tan-awa, nakita ko ang usa ka dakong panon nga wala gayoy makaihap niini. Asa gikan? Of all the nations, the kindred, the people, and tongues. So ang dakong panon di ay gikan sa tanang kabanayan, pinulungan og katawhan. Buot pasabot gikan sa tibuok kalibutan. Pero ang 144,000 exclusive ra gina siya gikan sa Israel of today, modernong Israel nga mao ang 70 Adventist. Pero ang great multitude, ningon diri, of all the nations, kindred, people, and tongue. So lahi sila gigikanan. Diha gikan ang dakong panon nga dili maihap, nga wala pud kasinati og kamatayon. Buot pasabot, kining 144,000 mao ni sila mo impluwensya ngadto sa dako nga panon aron makuha ang dako nga panon. Mao na nang panahon nga gitawag og loud cry. Mao na sila kung ang 144,000 mao'y unang bunga, buot pasabot, ang bunga nga ikaduha, mauning dakong panon nga dili paihap. Lahi ni sila nga grupo. Kay nga naman, kini great multitude o dakong panon, duna po ni siya palwa sa palmira. Sama kang Enoch, dunay palwa sa palmira. Samantala, katong kang Elias nga grupo, duna lang sila'y manto. Si Elias dunay
puti nga manto, may mayaon nga puti nga manto, ang dakong panon, sama kang Inok, aduna po'y palwa sa Palmira nga ilang bitbit. So, lahi sila nga grupo. Oh. Na, akong basaw na. After this, I beheld and lo a great multitude which no man could number. O sa kuno kadakong panon, yang nakita, nga wala gay tao nga makaihap ni ini. Pero ang 144,000 maihap. Pero kining dakong panon, dili gid maihap. Gikan siya sa kanasuran, pinulungan, katawhan, og mga dila. Stood before the throne and before the Lamb, clothed, doon na sila sina, with a white robes, puti, gihapon ilang sinina, and palms in their hands. Kung si Inok doon ay palwa sa Palmira, kini po dahing 144,000, doon na po ni siya, sila'y mga gigunitan nga palwa sa Palmira. So lahi sila nga grupo. Kaya ang 144,000, wala man ato, wala man sila palwa sa Palmira. Lahi sila nga grupo. As we draw near to the coming of Christ, ningon si Sir White, still more of missionary work will engage our efforts. Of the number of them that shall be saved will be those who come from every nation, kindred, tongue, and people. Revelation chapter 7 verse 10. So makita ginato nga ang 144 asa siya gikan, giotro man diri. Of the number of them that shall be saved will be those who have come from every nation, and kindred, and tongue, and people. Diyas pinadayag kapitulo 7 versikulo 10. Pero ang 144,000 gikan ra gid siya sa banay sa Israel. Kinsa ang Israelinon karon? Ang moderno nga Israel? Kita nga mga Seventh-day Adventist. As Enoch was translated to heaven, ingon si Enoch, gilalin nga to sa langit before the destruction of the world by water. Sa wala pagilaglag ang kalibutan pinaagi sa tubig. So, ingon man usab, ang mga buhi, the living righteous, will be translated from the earth before the destruction by fire. Ingon man usab, ang mga buhi nga mga matarong, sila pagalalinon, gikan sa kalibutan, dalhon nga to sa langit, sa dili pa ang destruction or paglaglag pinaagi sa kalayo. Mabasa na siya sa Patriarchs and Prophets 88 paragraph 3. Di ba si Enoch gidala dito sa langit, wala pa ilunok panahong Noah. Ingon sa diini ang mga buhi nga mga balaan. Di sa Bible commentary 1887 paragraph 6 ni ingon dire. And Enoch was honored in this course. He was translated to heaven without seeing death. So si Enoch no, ginsakgaw nga to sa langit, wala kasi natig kamatayon. And those og maingon man na usab, kinsa who will be translated at the close of time. Mabot na yung panahon sa pagsira sa kaluwasan. Will be those who commune with God on earth. Those who make manifest that their life is hid with Christ in God will ever be representing Him in all their life practices. Selfishness or kahakugan will be cut out by the roots. Mabasa ni siya sa Volume 1 Bible Commentary. Dita si Buano. Si Kristo usa ka kanunay nga kauban. Kita makabaton kung unsa ang anaa ni Enoch. Mahimo natong maangkon si Kristo isip atong kanunay nga kauban. Si Enoch naglakaw uban sa Dios. Og sa dihang giatake siya sa manunulay, Satanas. Siya nakigsulti sa Dios, bahin ni ini. Uy, mupalaban di siya sa Ginoo tatay. Wala siya'y nahisulat sama ka nato. Wa pa man ang Bible na printa sa una. Kita karon lamang ganita kay naay mabasa na to. Dangop ra gid siya sa Ginoo. Wala siya nahisulat sama kanato apan siya adunay kahibalo sa iyang langitnon nga kauban. Kasi iyang langitnon nga kauban ang Ginoo. Iyang gihimo ang Dios nga iyang magtatambag og suod nga nahiusa kang Hesus. Suod nga nahiusa kang Hesus. Og sa Enoch gipasidunggan ni ini nga kurso. Siya gibalhin ngadto sa langit nga wala makakita sa kamatayon. Pares ni Elias, pares sila. Og sila nga nabalhin sa katapusan sa panahon, mao sila nga nakigsulti sa Dios dinhi sa yuta. Oh. Kung si Enoch kanunay siya makigdugtong, makigsuod, nakigsulti sa Dios, mao po ning giingon og sila nga nabalhin sa katapusan nga panahon, mao sila nga nakigsulti sa Dios dinhi sa yuta. Kadtong nagpadayag nga ang ilang kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios, magrepresentar kaniya sa tanan nilang mga buhat sa kinabuhi ang pagkahakog
palagputon sa mga gamot. Mao ning gibinisaya lang to atong gibasa gaina. So si Enoch asa siya nagrepresentar sa dako nga panon or great multitude nga wala gitaw nga makaihap niini. Diri na ta sa ikatulo kang Moses. Pero before ko mo adto kang Moses, ako sa ni ibalik ning kuan. Nganong dako man kayo ang kanang makabig human sa loud cry. Dako man kayo nga panon nga dili gid maihap. Naay teksto nalimot ko ningon dito nga moabot ang panahon nga daghan ang mugawas. Og daghan usab ang musulod. Buot pasabot diha sa Iglesia Adventista del Sétimo Día. Daghan ang mugawas. Og daghan pod ang musulod. Oh. Unya nga nung gamay ra kung tanawon ikumparar tungod kay ang 144,000 exclusive ra man gyud sa 100 sa Iglesia Adventista. Pero ang dakong panon sa tanan sa tibuok nga kalibutan. Matod pa gani sa sulat sa atong propetisa niingon siya nga aduna pay large number of the Catholic og sa uban diha sa mga Protestant churches nga makabig panahon sa loud cry. Mao nang dili ikalimod nga dakong panon nga dili maihap ang madala nga mao nay gitawag nga ikaduha nga bunga. Kung ang unang bunga mao ang 144,000, ang resulta sa ilang influensya mao ang dako nga panon. Panon nga gipasing sa hani. Enoch. Oh. Okay. Now diri na ni Moses, sapay tatanahon man mubo ra man kan Moses og kang kuan. Diri sa Deuteronomio 34:5. So, giingon diri. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Asa namatay si Moses? Sa yuta sa Moab. Sumala sa pulong sa Dios. Sa verse 7, and Moses was 120 years old when he died. Pila edad ni Moses? Adi siya namatay? 120. And his eyes was not dim, nor his natural force abated. Buot pasabot si Moses, namatay ra ni siya sa natural nga kamatayon. Tiguang na. 120-year-old. Natural nga kamatayon niyang namatyan. Kini pod si Moses, siya ang nagrepresentar sa tanan nga mga nangamatay sa natural nga kamatayon. Di ba pagbalik sa Ginoo do na may mga nangamatay na. Unya do na po'y mga buhi pa. Kini si Moses, siya ang nagrepresentar sa mga nangamatay sa natural nga kamatayon nga nagsunod nga kang Kristo nga pagabanhawon sa ulahing mga adlaw sa pagbalik ni Kristo. Dili ra po day 144,000. Pananglitan karon, ikaw usa ka 70 Adventist nga matinud-anon. Kutob sa kamatuoran nga imong madungog, imo na siyang pagakinabuhian. Unya niabot nimo ang kamatayon. Namatay ka sa wala pa kanibalik ni Kristo. Nasilyuhan ka gihapon. Pero dili ka kauban sa 144,000. Kung namatay ka sa natural nga kamatayon, kay walay makaadto sa langit nga walay silyo, tanan jud makaadtog langit silyado. So sayo pang uban nga mayon nga ay si brother nagwali man siya, nagtudlo man siya 144,000 lagi malangit. Wala oy watay doktrina ana. Dungog ba niyo karon? So tanan nga mga nangamatay sa natural nga kamatayon sama kang Moses. Siya ang nagrepresentar si Moses. Diri sa Judas 1:9 ingon diri yet Michael, the archangel, wa may lain ni si Jesus Christ man when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. So, di ba, nag-ilog man giilogan man ang lawas ni Moses, nag-ilog si Ginoong Hesus kasi siya man ang Michael the Archangel. Mao na isugilanon diya sa Jude chapter 1 verse 9. Moses representing, si Moses ko no nagrepresentar those who will be raised from the dead at the time of the second advent. Prophet and Kings nga libro 2:27 paragraph 2. Si Moses ko no ang nagrepresentar ni adtong mga gipang banhaw gikan sa kamatayon sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Di ba? Sa ingon sa unang Tesalonica, gibasa na to sa pagsugod. Og ang nangamatay diha kang Kristo, una pagpamangon. Nga ana kang Kristo, buot pasabot, napapoy dili ka bangon, katong wa kang Kristo. Human na to sa sa kalibo ka tuig naman, dahil tapi ka na. So asa nagrepresentar si Moses? Sa mga matarong nga mga balaan nga gipang banhaw sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Moses was present to represent those who will be raised from the dead at the second appearing of Jesus Christ. Early Writings 164 paragraph 3. Dineta.
Moses upon the mounts of transfiguration was a witness to Christ's victory over sin and death. He, si Moses, represented those who shall come forth from the grave at the resurrection of the just. Unsa kuno? Si Moses, nagarepresentar ni adtong nang gawas gikan sa lubnganan nga mga gipangbanhaw, pagpamanhaw sa mga matarong. Moses a representative of the rising saints, and Elijah of the translated one. Si Moses kuno ang nagrepresentar ni adtong mga gipangbanhaw nga mga balaan. Og si Elias usab nagrepresentar ni adtong mga gipanglalin usab nga wala nakasinati og kamatayon. Desire of Ages 4:21 paragraph 4. So dire ta. Kumanata kang Moses. Katulo dire na ta kang sa ikaupat. Kisa gito ikaupat si Abel. Tan-awon nato unsa poy girepresentahan ni Abel. Hapit na kita nahuman. Sa Genesis 4:8 niingon dire, and Cain took with Abel his brother. And it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Di ba nakabalo man tayo nga sugilan nun? Ngagi, unsa si Abel ni Cain? Patay. Gipatay. Kay ano gipatay man? Nagsilos. Nagsina siya kay iyang halad wala dawata. Kay wa po siya ni tuman ni sunod sa sugo o tingog sa Ginoo. Sa Hebrewanon 11:4 niingon, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Pinaagi ko no sa pagtuo, si Abel naga-offered ngadto sa Dios og labaw pa ka-excellent nga sakripisyo kay sa kang Cain. By which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet is speaketh. Cain and Abel represented the two classes. Oy, kini day si Cain ug si Abel nagrepresentar sa duha ka klase. The righteous and the wicked, sa mga matarong ug sa mga daotan. The believers and unbelievers, sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Kay di ba so pakiro man si Cain. Si Abel matinumanon, which should be excess from the fall of man to the second coming of Christ. Story of Redemption 54 paragraph 2. Abel, the very first Christian of Adam's children. Kinsay pinakauna nga Kristohanon sa mga anak ni Adan? Si Abel died a martyr. Ay si Abel di ay namatay ni siya ingon nga martyr. Mabasa ni siya sa Mount of Blessing 33 paragraph 1. The millions. Sa Great Controversy niya 665 paragraph 2. The millions of all the ages, minilyon sa tanang mga katuigan, who were martyred for their faith. Kinsa, pinaagi sa ilang pagtuo, unsa sila? Gina-martyr. Martir sa ilang pagtuo. As we were traveling along, niingon ang atong propetisa na sad, sa diha kuno nga travel sila. We meet a company who were guesting at the glorious of the palace. Doon na sila nahibalag nga company. O unsa kani nga company? And I noticed as a border on their garments. I noticed red as a border on their garments. Namatikdan ni Sister White, nga adunay pula nga sidsid diha sa border sa ilang nga sinina sa ilang gisulot. Their crowns were brilliant, ang ilang mga korona kuno brilliant. Their robes were pure white, puti po na lang sinina, pero doon na lay rebiti nga pula diha sa ilang sidsid. As we greeted them, I asked Jesus, nangutana siya ni Jesus si Ellen White, who they were, kinsa man ni sila? Ang tubag ni Jesus, he said, niingon si Jesus, they were martyrs that had been slain for him. Kini sila, mao ang mga martir nga gipang ihaw tungod kanako.
Buot pasabot nga si Abel di ay nagrepresentar sa tanan nga mga gipang martyr, sa tanan nga mga katuigan tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo. With them was an innumerable company of little ones. They will also had a hem of red on their garments. Ganong niingon man ni diri nga with them uban kanila was an innumerable company of little ones. Dili maihap nga company sa mga gagmay nga mga kabataan. Ngano man, panahon sa martyrdom, panahon sa Dark Ages, minilyon ang gipang torture, gipang patay. Ang mga kabataan, pakaon sa leon, bisan mga dagko, ang mga kabataan ipang Sa panahon ni Jesus, napod. bisan gani, no? Firstborn, no? Mga firstborn baby kay nagsugo man si Herodes nga ang tanan nga mga kabataan, no? Dito nga nagpangidaron og 2 anyos paubos ipapatay nganuman sa tuyo nga maapil og kamatay si Jesus Christ. Milyon na mga baby. Oo. Mao ni diri. With them kauban nila sa mga dagko was an innumerable company of little ones. Oo. They also had a hem of red in their garments. Bisa na mga kabataan di ay do na po'y red border nagpasabot nga giulaan gid sila dugo. Naagasan gid sila og dugo. Oh. By condemning the people of God to death, they have as truly incurred the guilt of their blood as it had been shed by their hands. In like manner, Christ declared the Jews of his time guilty of all the blood of the holy men which had been shed since in the days of Abel. Sukad pa sa kaadlawanan ni Abel, for they profess the same spirit. Kay sila naga-possess, nakapanag-iya og sama nga mga espiritu, and were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. Kita, wa sa takabalo. Kung musunod kita, mubarog kita sa kamatuoran, posible nga mao sa na ilang buhaton na to. Ila sa tang sakiton. Pat yun. Sama sa nagian sa mga matinud-anon nga nagsunod gayod sa pulong sa Ginoo. Persecution in the battle before the last closing conflict. Prior to the last closing conflicts, many will be in prison. Sa duol na nga pagsira, o sa dili pa mo sira, ang kasaysayan sa kalibutan, daghan ang ma-imprison, mapriso, mabilanggo. Many will flee from their lives from the cities and towns. Og daghan ang mokulagyo tungod sa ilang kinabuhi gikan sa mga syudad o sa mga kalungsuran. And many will be martyrs. Og daghan usab ang mga mahimo nga mga martyrs tungod sa pagtuo. Nga ibuhis kinila ilang kinabuhi. Mubarog sila sa kamatuoran for Christ's sake in standing in the defense of the truth. Nga ilagayod nga dipinsahan, ilagayod barugan ang kamatuoran. Bisan pa man sa kamatayon, wa sila'y kahadlok. Oh. You will not be tempted above that you will be able to bear. Jesus bore all this and far more. Mabasa ni siya sa Volume 3 Selected Messages, 397 paragraph 4. Kinsa si Abel? Kinsa iyang girepresentahan? Siya ang nagrepresentar sa tanan nga gipang martyr sugod sa kaadlawanan ni Abel hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So ako i-recap na napay isa ka slide ha. Diri lang. Isa na lang ni, last na lang ni nga kuanon. Kay mao ni nakita ni Juan Revelador didto sa langit. Kay upat man ka grupo, upat man ka klase ang atong gitun-an sa mga linuwas nga bayawon o dalhon dito sa langit. Ang duha ka grupo kay Elias ug kang Enoch, wala to kasi natin kamatayon, pulos sa mga buhi. O niya, ikatulong ikaupat, kang Abel o kang Moses, nga nakatilaw og kamatayon, nga gipang banhaw, nga gidala gyapos langit. So, mao ni ang arrangement kay He's a God of order man. Dunay plastada dito sa langit, sa trono. Ningon dire. Labing duol sa trono, mabasa din ni sa Great Controversy sa Binisaya nga libro sa Dakong Away, mabasa ni sa pahina 500. Labing duol sa trono, nahimutang kantong mga tao nga kanhi makugihon sa kausa ni Satanas. Apan, gibira sama sa mga agipo, gikan sa mga nagdilaab nga kalayo, og misunod sa ilang manluluwas uban sa lalom nga gugma sa pag-alagad. Kini sa nga grupo, mauni sila ang grupo ni
Moses, labing dool sa trono. Ningon dire, lain na po ni siya kana may sunod nga grupo. Buot pasabot lain na po nga grupo. Ang sunod mao ang mga Kristohanon nga nanahingpit sa ilang mga kinaiya, taliwala sa kabakakan o sa dili pagkamaunungon. Kadtong nagpasidungog sa balaod sa Dios, bisan ang Kristohanon nga kalibutan nagpamatuod nga wala na kinikinahanglan. So mao ni sila ang grupo sa 144,000. Lahi na sa nisa nga grupo. So ang ikatulo nga grupo og ang mga minilyon sulod sa mga katuigan nga gisakit tungod sa ilang pagtuo. Ang grupo day nga ikatulo, ang grupo sa mga martir nga girepresentahan ni Abel og sa unahan. Unahan. Lahi na pud nga grupo. Og sa unahan mao ang dakong panon sa katawhan nga walay tawo nga makaihap o great multitude ay ni. Walay makaihap sa gidaghanon sa tanan nga kanasuran og kaliwatan og sa katawhan og sinultihan at lubangan sa kordero nga nagbiste sa maputi nga mga sapot og adunay mga palma sa palmira sa ilang kamot pinadayag si Tinuibi og ang ilang pakigubat natapos og nakadaog sila ilang gidalagan ang lumba og naangkon ang ganti ang mga sanga sa palwa sa palmira sa ilang mga kamot maoy nagsimbolo sa ilang pagdaog. Ang puti nga biste maoy timaan sa walay buling nga pagkamatarong ni Kristo nga ilang naangkon karon. Pagkanindot kayo no? Nga doon na day upat ka grupo sa mga linuwas. Ang unang grupo mao ang 144,000 asa gikuha sa modernong Israel diha sulod sa ato nga iglesia, Seventh-day Adventist. Ang ikaduha nga grupo kang Inok, kaysa girepresentahan kang Inok, ang dakong panon nga wala gi makaihap gagikan sa tanang banay pinulungan ug katawhan but pasabot gikan sa tibuok kalibutan gikuha. Pero ang 144,000 exclusive ra gyud sa Seventh-day Adventist. Nga mao ni sila mo impluwensya aron makuha ang dako nga panon nga walay makaihap. Ug ang ikatulo nga grupo mao kang Moses nga namatay lang sa natural nga kamatayon. So kung ang usa ka tawo niabot ayang kamatayon sa wala pa nibalik si Kristo, unya nagsunod siya sa kamatuoran, labi na sa presente nga kamatuoran, naa siya sa grupo ni Moses. Og ang ikaupat nga grupo kang Abel. Kinsa gipresentahan kang Abel? Tanan nga mga martir gikan sa sinugdanan sa katuigan ug hangtod sa katapusan. Si Abel ang nagrepresentar ni ana. So daghang salamat, hinaot nga mao nay makapadasig nato nga mensahe uban sa tabang sa Ginoo nga mulahutay ta mupadayon ta ngadto sa unahan kay unsay giingon sa Mateo 24:13 ug ang mulahutay hangtod sa katapusan maoray maluwas. So importante lang nga dili sirado ang atong kasing-kasing nga moingon ta nga maoro man gitong kahayag wala na ilain. Mao tong ibalik lang nako sa atong opening text sa memory text na to, dugukan nga teksto sa Proverbio 4:18 apan ang alagianan sa mga matarong sama sa banag-banag sa kahayag sa adlaw nga nagadan-ag pagayod hangtod sa pagkahingpit. Buot pasabot makita nato ang daghan pagid kayo nga kahayag sa kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan ug naa sa espiritu sa tagna. Og daghang salamat og malipayong adlaw ipapahulay ang Dios magapanalangin kanato. Amen. Amen.